Makakausap po natin ngayon former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Attorney Sal, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin, Pinky. Very good news, of course. Kanina nung kausap kita, sabi mo nga, you knew this all along. Hindi ba, ever since naman alam po ninyo kung kayo'y objective, talaga naman masyadong klarong-klaro na lumabag sila sa saligang batas. Masyadong maliwanag yung sinasabi ng Korte Suprema. Yung merong pag nag-file ka ng impeachment complaint, kailangan ilagay mo na kagad sa order of business. Hindi nila sinunod, wala silang sinunod eh. Kaya sabi nga ng anak ko si Paulo, the HOR played stupid games, so they're being rewarded with stupid prizes. Alam niyo po, Attorney Sal, nung unang lumabas po itong breaking news, nag-iisip nga ako kung anong naging desisyon bago ko pa man nabasa yung press release. Of course, hindi ko pa nakikita yung buong buod nung desisyon. And I was wondering, saan ho kaya nagkaroon ng desisyon dito ang Korte Suprema tungkol ba dun sa initiation na tinatawag o dun sa nakapaloob sa Article 11, Section 3 ng Constitution that says that it should be included in the order of business within 10 session days. And parang lumalabas, dun nagkaroon ng violation. Yes, kasi maliwanag naman yun. Dapat pag natanggap mo yun, you have 10 days na ilagay mo sa order of business. And then, i-refer mo na ngayon sa Committee on Justice. And then they have 30 days para mag-deliberate sila. Tapos maglalabas sila ng resolution. Itatapon mo sa plenary and they will decide. And even doon sa tinatawag na more than one-third, kailangan pa rin na merong kasi resolution na nakalagay doon eh. Resolution na dapat manggagaling yun sa Committee on Justice. Lahat yun nilabag talaga nila eh. Talagang lantaran ng paglabag. Meron Kaya pong, hindi nakataka-taka na ganun ang desisyon ng Korte Suprema. yung ganito po, alam naman natin na sabi nga unanimous, subject pa rin ho ba ito sa motion for reconsideration kahit na ganito po ang naging boto? Well, that is a remedy given under the law. They can always file it. Pero given the fact na unanimous yung 13, wala na yan, malabo na yan. Kaya sundin na lang ho natin kasi maliwanag naman talaga ang saligang batas. Attorney Panelo, ang sunod ko pong gustong malaman sa inyo, yung inyong akiwari, ang inyong insights. Hinggil sa posible daw po hindi ko alam kung narinig niyo po yung aming reporter kanina, si Dexter Ganibe, na sinasabi nga, iba-iba din po yung naging reaksyon ng mga senador. One is actually saying that pwede pa nilang, it can come down to a vote among the senator judges kung susundin nila itong naging desisyon ng Korte Suprema. Nangyari daw ito during the time of the impeachment of Chief Justice, the late Chief Justice Renato Corona. What do you think of this? Wala yan. Yun naman ako nagbibigay ng opinion, hindi naman abogado. Pag abogado ka, talagang saludo ka na sa Korte Suprema. Sabi nga sa College of Law namin yung desisyon ng Korte Suprema, kaugnay sa isang batas, tama man o mali, tama sila. Supreme sila eh. Yun ang binigay na tungkulin sa kanila. Sila lang ang may kapangyarihan na magdeklara ng isang bagay na ginawa ng isang opisyal o ahensya ng gobyerno o sangay na illegal. Kaya saludo na lang tayo. Isa pang tanong, Attorney Panelo, what about yung sinasabing yung mga katagang judicial overreach? Nagkaroon daw, para sa ilan, ng judicial overreach ang Korte Suprema hinggil dito. Sinasabi ko kasi nung walang galang na sa ating fraternity brad, Justice Tony Carpio, overreach daw kasi hindi dapat daw pakialaman yung proseso ng House of Representatives kung nabasa nila, kung ano bang ginugol nilang oras. Madalit sabi, maraming tanong ang Korte Suprema, hindi daw dapat na ginagawa yun, overreach. Nakakalimutan ni Justice Carpio. Yan ang problema kasi, pag bias ka ng dati, bias din ang opinion mo, na ang Korte Suprema ay may kapangyarihan na tingnan kung ang isang hakbangin o akto ng isang opisyal o sangay o ahensya ng gobyerno ay legal or illegal. At malalaman nila yon, factual kasi yun. Kaya kailangan bibigyan mo sila ng impormasyon at pruweba na hindi ka nag-abuso kasi they will
they will determine precisely, the justices, whether or not there was a grave abuse of discretion. Paano mo malalaman kung nagkaroon ng malaking pag-aabuso kung di mo alam yung facts ng kaso, yung kalakaran, surrounding, yung mga circumstances surrounding the initiation, the transmission, and how it went about. Alright, Kailangan talaga malaman nila yun. okay, maraming salamat po sa inyong oras, former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Thank you, sir. Salamat po.